alas 4:50 na po ng umaga, araw na po ng Miyerkules, 28 ng Setyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Simultaneous earthquake drill isasagawa ngayong araw. Pakikiisa ng publiko, hiniling ng NDRRMC. Pangulong Rodrigo Duterte magtutungo sa Vietnam ngayong araw para sa 2-day visit. Panukala ng MNLF na isama ang Abu Sayyaf sa peace negotiations, nireject ni Pangulong Duterte. Mga kumpanyang nagpapatupad ng kontraktualisasyon hindi na isasama sa jobs fair na inorganisa ng pamahalaan. At solong liderato sa Group B ng UNTV Cup Season 5, target makuha ng HOR Salons. Sa detalye po ng ating mga balita, mamaya na ang simultaneous earthquake drill ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of the Civil Defense para sa third quarter ngayong taon. Sa Barangay San Francisco, Binyan, Laguna, ang national ceremonial venue ng drill at pangungunahan ito ng OCD Region 4A o Calabar Zone. Layon itong masubok ang mga nakahandang plano ng pamahalaan lokal sakaling mangyayari ang 7.2 magnitude na lindol o ang The Big One o malakas na lindol. Muli namang nananawagan ang NDRRMC sa publiko na makiisa sa Earthquake Drill Challenge gamit ang hashtag na pagyanig sa mga i-upload na videos at photos ng nasabing drill. Nakatakdang magtungo sa Hanoi, Vietnam mamayang hapon si Pangulong Rodrigo Duterte para sa 2 araw na official visit. Layo nitong paigtingin ang bilateral economic trade sa ibang ASEAN member countries. Posible namang mapag-usapan ang issue ng maritime dispute sa South China Sea dahil isa ang Vietnam sa claimant sa pinag-aagawang teritoryo. Bukod sa pagbisita ng punong ehekutibo sa Filipino community doon, inaasahang magkakaroon din ng mga pag-uusap na may kinalaman sa trade and commerce. Walang kinalaman sa kasalukuyang peso-dollar exchange rate ang mga pulisiya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang binigyan diin ng Department of Budget and Management sa naging pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Coz. Umabot na sa 48.35 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar, pinakamataas na naitala sa loob ng 7 taon. Taliwas sa ibang ulat na lumabas, walang dapat ikabahala ang publiko sa pagbagsak ng halaga ng piso kontra dolyar dahil resulta ito ng pagtaas ng halaga ng dolyar, gayon din ang nakaambang pagtaas ng interest rates ng US Federal Reserve Bank. It has nothing to do with the President's statement. It is, as I said, basically because of the strengthening of the dollar, okay, and the outflow of hot money, which are now taking advantage of a stronger U.S. economy. Katunayan anya na matatag ang pananalapi ng bansa ang pagkakaroon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng pinakamataas na halaga ng gross international reserves na nasa $85.7 billion. Hindi rin anya magreresulta sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang pagbagsak ng piso kontra dolyar. The other fear is that the depreciation of the peso will result in higher inflation. Again, that is misplaced. Because in fact, our inflation target, official inflation target is 2 to 4%. We are much lower than 2. Dagdag pa ng DBM, makikinabang din ang mga pamilya ng overseas Filipino worker sa mas mataas na peso value ng kanilang mga perang padala, gayon din ang mga exporter. Subalit dehado naman ang mga bumibili ng goods o nag-i-import ng produkto galing sa Amerika. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Binisita ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang ating mga kababayan sa Hong Kong kamakailan upang alamin ang kanilang kalagayan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang hataw na balita ni Ferdy Petalio.
Bumiyahe patungong Hong Kong kamakailan si Labor Secretary Silvestre Bello III upang kamustahin ang ating mga kababayan, lalo na ang mga Pinoy domestic helpers dito sa Hong Kong at Macau. Kasama ni Secretary Bello sa paglilibot sina POEA Administrator Hans Leo Capdac at OWA Administrator Rebecca Calzado. Isa sa kanilang dinalaw ay ang Bethune House sa Dever Road West, isa sa transient centers sa Hong Kong. Ibinalita ng kalihim ang pagkilala ni Macau Labor and Welfare Secretary Matthew Cheung sa maayos na performance ng mga Filipino workers dito. They are grateful na meron tayong mga overseas workers dito dahil malaking tulong din sa kanila at they prepare Filipino migrant workers dahil masisipag at mapagkakiwalaan at sinisiguro kami tayo na gagawin nila lahat para maproteksyonan sila. Pinaunlakan rin ng kalihim ang paanyaya ng United Filipinos in Hong Kong o UNIFIL upang mabigyang kasagutan ang mga hinaing ng mga manggagawa. Ilan sa mga natalakay sa pulong ang rekomendasyon na hindi na paglilinisin ng bintana ang mga katulong, ang kaso ng mga Filipino workers sa China na walang dokumento at ang patungkol sa pagkuha ng OEC. Ikinatuwa ng ating mga kababayan na nagkaroon sila ng pagkakataon para maiparating at maipadama ang kanilang mga hinaing. Nangako naman ang kalihim na sisikaping matugunan ang kanilang mga problema. Kung anong kailangan nyo ibigay dapat namin. Kung meron kayong problema, dapat lutasin namin. Nagpaalala naman ang kalihim sa ating mga kababayan kaugnay sa mga lokal na ahensya sa Hong Kong na nagre-recruit ng mga Filipino. This issue about agencies engaging and recruiting many of our Filipino migrant workers based here in Hong Kong is definitely an illegal activity. What our government and our polo office, including our consulate, can do is to make representation with the Hong Kong authorities. Umaasa ang ating mga kababayan na sa pakikipagtulungan ng polo, OWA at POEA ay higit na maiingatan ang ating mga manggagawang Filipino sa Hong Kong at Macau. Ferdy Petalio, UNTV News and Rescue, Hong Kong. Pinaimbestigahan na ng pamunuan ng pambansang pulisya sa Criminal Investigation and Detection Group kung sino ang kontak sa government arsenal ng nahuling suspected firearm supplier ng Abu Sayyaf. Narito ang hatol na balita ni Lea Ilagan. Kumbinsido si Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na may kasabwat sa pamahalaan ang nahuling suspected gun runner na si Unding Kenneth Isa. Nakuha mula kay Kenneth ang matataas na kalibre ng baril at libo-libong bala na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso na nakalagay pa sa kahon na may tatak na Government Arsenal DND na umano'y order ng isang Abu Sayyaf commander. Ayon kay General de la Rosa, hindi basta mabibili sa tindahan ng baril at ng ordinaryong tao ang M79 barrel, M203, M16 at iba pang armas na nakumpiska ng CIDG Anti-Transnational Crime Unit sa inuupahang bahay ng suspect sa Barangay West Crame, San Juan City. Trace ito kung saan ang origin ito. So, most likely ito nagagaling rito talaga sa either sa government itong mga government supplies, military supplies. Kasi pag civilian, malabong makakabili nito ng legally. Malabo. Kinumpirma naman ng AFP na nanggagaling sa government arsenal ang mga bala at baril na ginagamit nila at DND ang nag-aasikaso nito. But doon sa mga bala na specific na kailangan ng ating armed forces na ang nagsinusupply sa ating operating units, ang gumagawa nito ay ang Department of National Defense Arsenal. Yun ang tinatanggap natin. Uminit naman ang ulo ni PNP Chief matapos na sabihin ng suspect na kakampi siya ng General at ng Pangulo dahil pareho silang taga Mindanao. Taga Mindanao nga tayo pareho, gago ka man, gaganraning ka, paano tayo maging kakampi, di ba?
Pulis ako, tapos ikaw, violator ng batas. Kriminal, ako, kakampi tayo. Pwede ba yun? Ang tapang naman itong gago nito magsalita. Bukod sa bandidong Abu Sayyaf, parokyano din ni Kenneth sa pagbebenta ng mga armas ang mga warlords at ilang politiko sa Mindanao. Kaya naman kasong paglabag sa Republic Act 10591 ang kakaharapin nito. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Come, Krame. Dalawang sundalo naman ang naharap ngayon sa court-martial proceedings dahil sa pagkakasangkot sa pagbebenta ng armas at bala sa masasamang elemento sa Basilan at Compostela Valley. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, katunayan ito na hindi nila kinukonsenti ang mga maling gawain lalo't may batas na dapat sundin ang mga sundalo. Isang malaking kasalanan sa ating mga kasamahan sa Armed Forces of the Philippines na ang mga armas at ammunition ay posibleng naibebenta sa mga sibilyan at posibleng even sa ating mga kaaway. Alinsunod sa Articles of War 85, mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng bala at armas ng AFP sa mga kaaway ng pamahalaan. Ayon pa kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, patuloy nilang iniimbestigahan ang mga ulat na may ilan pang sundalo ang sangkot sa ganitong kaso. Isang lalaki ang pinagbabaril ng riding in tandem criminals sa Quezon City kagabi. May hatol na balita si Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Yes, good morning June. Sa ating mga kasambahay, nakabulagta na sa gilid ng kalsada ang isang biktima ng pamamaril ng riding in tandem sa may barangay Batasan Hills sa Quezon City dakong alas 11 kagabi. Ayon sa kapatid ng biktima, pinuntahan na lang nito ng Quezon City Police Station 6 dahil nakulong ito sa reklamong pandurukot. Nang makalabas sa kulungan dahil hindi na itinuloy ang reklamo laban sa kanya, ay umuwi na sila. Habang naglalakad pa uwi, bigla silang sinundan ng mga nakamotorsiklo at walang sabi-sabing pinagbabaril na lang ang biktima. Dahil sa lakas ng ulan at sa bilis ng pangyayari, hindi nila namukaan ang mga nakasombrerong sospek na mabilis na tumakas. Aminado naman sila na gumagamit ng bawal na gamot ang biktima, ngunit matagal na itong huminto dahil sumuko na rin ito sa Oplan Tukhang. Ininiklara ng mga otoridad na patay ang biktima matapos magtamo ito ng mga tama ng bala sa ulo at sa likod. Humihingi naman ng hustisya ang mga kaanak ng biktima sa nangyaring insidente. Yan ang police report. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Reynante Ponte. Isang lalaki ang pinagbabaril sa loob mismo ng kanyang bahay sa Malabon City ng mga hindi pa nakikilalang sospek. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki, go ahead. Good morning, Irina. Good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Pinasok nga ng mga armadong lalaki na yan ang bahay ng kinilalang si alias Atong sa C. Arellano Street, Barangay Agustin. Dito yan sa Malabon City at saka siya pinagbabaril pasado alas 12 ng madaling araw. Ayon sa kapitbahay ng biktima, natutulog na sila nang makarinig ng mga pagputok ng baril at sigawan sa bahay ng biktima. 3 lalaki umano ang bumaril sa biktima habang lookout naman sa labas ng bahay ang 3 pang lalaki. Pagkatapos ng pamamaril ay agad na tumakas ang mga sospek na nakasuot ng bonnet sakay ng kanilang mga motorsiklo. Ayon sa mga kapitbahay nito, mabait at wala umanong kaaway ang biktima sa kanilang lugar. Hindi naman makausap at walang tigil sa pag-iyak ang asawa ng biktima. Subalit ayon kay Barangay Admin Harold Padilla, kasama sa watch list ng barangay ang biktima dahil gumagamit ito ng droga. Sinubukan na niya nila itong itokhang, subalit hindi ito sumuko sa kanila. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Rina. Maraming salamat sa iyo, Maki Libradilla mula sa Malabon. Samantala, para sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Yes, Monica, good morning.
Thank you, Rina. Good morning. Here are the latest news from different parts of the globe at this hour. Families and friends will now enjoy the fresh air in the iconic Eiffel Tower. June Garin has the news. Oui, c'est une journée sans voiture, c'est symbolique. Et en même temps, ça nous permet d'imaginer ce que peut être la ville de demain, ou en tout cas une ville où on se déplace autrement. Et donc à travers cette mesure, aujourd'hui, on souhaite inviter tous les Parisiens et tous les amoureux de Paris à se réapproprier l'espace public, à se déplacer autrement, à profiter de la ville dans un cadre exceptionnel. Et puis pourquoi pas se dire qu'au quotidien aussi, on pourra se déplacer autrement. Half of Paris' streets and avenues were car-free on Sunday as part of Mayor Anne Hidalgo's fight against air pollution, allowing families and tourists to wander on the roads around landmarks such as the Eiffel Tower and Champs-Élysées. The car ban covered a larger part of the city than last year's event, closing off more than 650 kilometers of roads in the French capital. The monthly closure of the Champs-Élysées is one of the 9 new routes that will be reserved for pedestrian and bicycle traffic on Sundays and public holidays as part of the city's anti-pollution program. The first day, I smell the city and I smell the gas of the cars, and now it's much better today. We like it a lot. I could do all the day biking in Paris. It's very nice, even in the rain. It is a big enough move to plan your next Paris trip to coincide with the first Sunday of the month and take in the beauty of one of the world's most famous streets at your own pace. Sunday's Car-Free Day is part of a series of environmentally friendly moves by socialist Mayor Hidalgo after several episodes of oppressive smog in Paris. June Garin, UNTV News and Rescue, Paris, France. U.S. presidential candidates show off their persona at the first presidential debate held in New York City. Noni Ramos has the news. Democrat Hillary Clinton and Republican Donald Trump interrupted each other repeatedly in the first presidential debate that could reshape the 2016 U.S. election. Clinton had set out to present herself as the calm candidate until the rest of the debate, making the audience viewed her as the winner of the square-off. Trump started out well by dominating the debate in the early minutes of trade deals, accusing Clinton of secretly supporting the Trans-Pacific Partnership trade deal. But Clinton knocked Trump for not releasing his income tax returns and said that decision raised questions about whether he was as rich and as charitable as he has said. She noted that the few years of tax returns he had released showed that despite his wealth, he had paid no federal income tax. So That makes if me he's smart. paid zero. Trump attacked Clinton for her trade policies and said she would approve a controversial trade deal with Asian countries despite opposing it as a candidate. Clinton rejected the criticism. Well, Donald, I know you live in your own reality, but that is not the fact. Moderator Lester Holt struggled to rein in the candidates, with discussions about trade policies suddenly shifting to the fight against Islamic State as Trump accused Clinton of giving away information to the enemy by revealing on her website how she planned to defeat the group. Clinton said that unlike Trump, she at least had a plan for fighting Islamic militants. The debate was the first of 3 between the two candidates, and the American voters go to the polls on November 8. Noni Ramos, UNTV News and Rescue, New York. Meanwhile, Georgian parliamentary candidates fight on air during the televised debates ahead of next week's election. A member of the Industrialist Party, Zaza Agladze, poured a glass of water over his opponent, Irakli Glonti, from State for the People Party. Glonti replied by throwing water on his opponent. They did continue with trying to push and kick each other as presenter Maka Razmadze, who also got splashed with water, tried to keep them apart in the studio. And those are the latest news from around the world this morning. Back to Irina. Thank you, Monica. I like that idea of having car-free Sundays. Eh, mas Pines pa pala sila Senator Alan Peter at saka si Oo nga, Senator pagdating sa Trillanes. debate. Debate, di ba? Ayun nagbuhusan ng baso ng tubig eh.
Punta natin sila Bet at Jocas minus Attorney G sa Radio La Verdad 13:50 sa Huntahan. Good morning, Bet and Jocas. Hi, good morning. Morning, Tito And June and Tita Monica. Rina. Tita Rina. Napanood niyo yung Bet? Mas mababait pa pala yung senator natin Correct, dito. grabe. Debate lang yun. Oo, off camera daw sila. Hindi, pero ano yun, in fact, medyo ano pa nga. Medyo Hindi mo napanood dito. yung anong debate? May pinakita kanina sa dun sa news item ni Monica. Sa World News, mga politicians, nagde-debate sila. I see. Nagsapakan lang naman. Yung sa mga Taiwan. Sa Taiwan, diba? ganun din. Saan yun? Korea. June? Sa ano ba yun? Georgia. 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 Georgia, dating parte ng USSR, no? Of course, it's an independent republic right now. Team pa pala yung ating mga senador. Yes. Oo. Nagpapatayan lang ng microphone. At saka, Doon lang ano, di ba yung sa Taiwan, sapakan ng sapatos. Sapakan talaga, oo. Talaga yun. Rumble. Tsaka rumble, talagang free for all. naipagmamalaki pa pala natin si Senator Trillanes at si Senator Alan Peter Cayetano. Wala tayo, wala. We are Wala. light years away. Light years away. At saka kahapon nag-sorry si Pangulong Duterte doon kay Congressman Espino tsaka doon sa Tatlo sila, mga diba? kasama niya, di ba? May wala naman daw siyang fried chicken. Oo, dito siya The good news is that nag-apologize siya. The bad news is that yung iba dyan, isipin baka nagkamali din. Oo. Di ba nagkamali din sa mga ibang pangalan dyan? Actually. So, in fact, gagamitin yan ng mga ibang mga involved talaga. Pero sasabihin na, teka muna, baka papalabasin nila. Si Governor Espino nga, Governor Espino, nag-sorry ang presidente, lang kamali. Siguro mali din yung pag-include ng pangalan ko. Sana lesson din yan sa kanila, no, sa pamahalaan, na dapat i-counter-check talaga nila ng maraming beses. Kasi kapag nadamay, pag nalagay yung pangalan mo doon, di ba, nata-trial by publicity ka na nasisira na yung pangalan mo. Sana sarili mo lang. Paano yung family mo, yung anak mo, pinag-uusapan sa eskwelahan. Pero sabi naman ni Congressman Espino, nagpapasalamat siya kay Pangulong Duterte kasi na-clear din siya. Of course, sino ba yung hindi magpapasalamat? Dahil kahit paano, binawi, and on nationwide TV at that. And of course, sa mga pahayagan ngayon, siyempre, it's prominent. Nasa front pages yun. Medyo may pasaring pa ng konti. Ewan ko sino pinaparinggan ni Presidente, na hindi naman daw siya katulad nung iba. Siya daw foul-mouthed, sabi niya, pero marunong siya mag-sorry. Well, tama naman. Diba? Totoo naman. In fact, siya mismo nagsasabi, masama man ang bibig ko. Sabi niya, pero marunong ako mag-sorry. I am sorry, no? I am sorry. So, alam mo, ang maganda kasi, pag ang isang tao ay nagsosorry, di ba? When you admit that you are mistaken, it is never a sign of weakness. Correct. It can only be a sign of strength. Correct. Kahit sa friendship, June. Kung matagal na kayo magkaibigan, tapos sa tingin mo... May hugot yan, ha? Hindi. Wala. Sige. Parang kahit na hindi mo alam kung bakit nagagalit sa'yo, pero para maayos na lang, mag-sorry ka na lang. Si Tito John, pag nag-sorry yan kay Tita Shea. Nako, Sobra. may puntot pagi din si Ate. Nakaluhod pa yan. Nakaluhod pa yan. Sabi ni Ate Shea, wala ka pang kasalanan yan. Wala ka pang kasalanan yan. Magtrabaho na daw tayo. Narito na pa mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Na-aksidenteng menor de edad sa Quezon Province, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Panukala ng MNLF na isama ang Abu Sayyaf sa peace negotiations, ni-reject ni Pangulong Duterte. Mga kumpanyang nagpapatupad ng kontraktualisasyon hindi na isasama sa jobs fair na inoorganisa ng pamahalaan. 20 mining operations sa bansa nanganganib na masuspinde matapos bumagsak sa auditing ng DENR. At panukalang tanggalin ang pagpapataw ng suspensyon sa opisyal ng pamahalaan, tinutulan ng Ombudsman. Lagay muna tayo ng panahon mula kay Ray Pelayo na sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray, good morning. Good morning po Kuya Daniel at sa ating mga kasangbahay. Maghapon na ine-expect ng pag-asa na magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ito'y dahil po sa paglakas nitong epekto ng habagat sa ating bansa.
buong bansa naman ay magiging makulimlim dahil pinalalakas nitong bagyong may international name na si Meggy, na ito nga po ang bagyong si Helen, habang ito naman ay lumabas sa Philippine Air Responsibility kaninang kagabi po na banda kong alas 11. At kanina namang alas 4 ng madaling araw, ito ay namataan ng Pag-asa sa layong 515 km dyan sa may north-northwest ng Basco, Batanes. Taglay pa rin lakas ng hangin 130 km per hour at yung pagbugso ay abot sa 200 kph. Kumikilos na ito pa west-northwest patungo dyan sa may air ng China sa bilis na 19 na kilometro kada oras. Makararanas po ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan kagaya po natin na-experience ngayon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone o yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at yung lalawigan din po ng Mindoro. At light to moderate rains naman na maranasan sa may era po ng Visayas, sa rehiyon ng Ilocos, sa Bicol Region, sa nalabing bahagi ng Mimaropa, yung pong Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. At sa nalabing bahagi ng ating bansa ay makakaranas naman po ng isolated rain showers and thunderstorms. Maghapon po, ina-expect ng Pag-asa na makakaranas tayo ng mga pag-ulan, lalo na po dito sa Metro Manila at sa Central Luzon. At kaya payo po ng Pag-asa na patuloy po tayong mag-monitor dahil ito nga po ay posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslide. Kuya? Maraming salamat, Ray Pelayo. Nagulat ng live mula sa Pag-asa DOST. Wala akong pasok ngayon na inuulit namin dito po sa ilang lugar sa Luzon dahil sa nararanasang masamang panahon. Suspendido na po ang klase sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa May Kawayan, Bukawe, Marilao at San Jose del Monte, Bulacan. Gayon din ho sa Navotas City, Malabon City, Cainta, San Mateo, Antipolo at Taytay, Rizal. Nagdulot na po ng mga pagbaha sa ilang lugar sa Bulacan ang malakas na pagbuhos ng ulan na nangyari kagabi. May hataw na balita si Maki Libradilla live. Maki. Good morning Kuya, good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Bumaha dito sa MacArthur Highway, simula dito yan sa May Kawayan hanggang sa Marilao, Bulacan, matapos nga ang magdamag na pagbuhos ng ulan kagabi. Bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar. Sa May Kawayan, lagpas tuhod ang baha kaya hindi na makadaan ang maliliit na sasakyan. Dahil dito, kanya-kanya namang diskarte ang mga pasaherong na-stranded sa baha. Ang iba nakiangkas na lang sa mga dumadaang truck, pero ang iba naman ay mas piniling lusungin ang baha. Tulad na lang ni Kenneth Nason na isang oras nang naglalakad sa baha. Pauwi na niya siya sa Valenzuela galing sa kanyang trabaho sa Marilao, subalit wala itong masakyan dahil sa taas ng tubig. Mabuti na niyang lumusong kaysa naman abutin pa siya ng ilang oras ng pag-aantay ng masasakyan. Nasiraan naman ng motor si Alexander Ramirez habang binabaybay ang kahabaan ng MacArthur sa Marilao, kaya bumalik na lang ito dahil dala ang kanyang motorsiklo. Ang barangay Banga naman sa May Kawayan sanay na daw sa taunang pagbaha sa lugar. Nagsisilbi din anyang evacuation center ang kanilang barangay para sa mga residenteng apektado ng baha. Paalala ng opisyal ng barangay sa mga residente na maging alerto at agad na lumikas sakaling tumaas pa ang tubig baha. Mga latest, balik sa iyo Kuya. Maraming salamat, Maki Libradilla. Nagulat ng live mula sa Bulacan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang naaksidenteng menor de edad sa Quezon Province kagabi. Narito ang hataw na balita ni Jafet Cablaida. Isang 12 anyos na lalaki ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team matapos na matumba ang sinasakyang bisikleta sa Barangay Isabang, Lucena City kagabi. Nagtamo ng sugat at galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na si Graham Russell Umalo. Iniinda din ito ang hinihinalang bali sa kaliwang braso. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga tinamong pinsala ng biktima. Ayon kay Graham, mabilis ang pagpapatakbo niya ng bisikleta dahil sa takot na abutan ng curfew hour at mahuli ng mga barangay tanod. Pagdating sa intersection road ay bigla siya nagpreno dahilan upang mawala ng balanse at sumemplang. Samantala, matapos bigyan ng first aid ay dinala ito sa Lucena United Doctors Hospital para sa karagdagang atensyong medikal.
Japet Kablayda, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Tutol si Pangulong Rodrigo Duterte sa panukala ng Moro National Liberation Front o MNLF na isama sa peace negotiations ang Abu Sayyaf Group. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadid. Why should I talk to animals? What's the point? Kapag gano'n, huwag na lang tayo mag-usap. I will not. For the life of me, I will not. Ito ang naging sagot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa suhestyon ni Moro National Liberation Front o MNLF Founding Chairman Nur Miswari na isama sa peace negotiations ang bandidong grupong Abu Sayyaf. Sa kaniyang pagharap sa Philippine Marines sa Taguig City kagabi, inihayag ng Pangulo na isinasaayos na magkaroon ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at MNLF. Ngunit kung patuloy aniyang igigiit ni Miswari ang panukalang ito, ay posibleng hindi na matuloy ang peace talk sa Moro Group. Then wait the next president if he wants. Ako ayaw ko because I do not want as a matter of principle. Hindi ko matanggap yung ganong style. Either nor abandons the Abu Sayyaf and you will take care of the Abu Sayyaf. Una nang inihayag ni Pangulong Duterte na wala itong planong makipagkasundo sa Abu Sayyaf na isa umanong criminal at notorious kidnap for ransom group. Una nang ipinag-utos ng Pangulo ang all-out war laban sa grupo matapos na patayin ng mga ito ang isang 18 anyos na estudyanteng bihag nito noong Agosto. My orders to the police and to the armed forces against all enemies of the state. Seek them out and destroy them. Ang mga droga, destroy them. Ang mga Abu Sayyaf, destroy them. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tiwala ang Department of Labor and Employment o DOLE na maaabot nito ang target na tuluyan ng mawakasan ang problema sa contractualization sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng mga bagong sistema na ipinatutupad ng kagawaran. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Hindi na maaaring sumali pa sa mga isasagawang job fair ng pamahalaan ang mga kumpanya na nagpapatupad ng endo system sa kanilang mga manggagawa. Isa ito sa mga paraang naisip ng Department of Labor and Employment o DOLE upang mabawasan ang bilang ng mga endo firm o mga kumpanya na nagpapatupad pa rin ng sistema ng kontraktualisasyon. Kaugnay ito ng marching order ni Pangulong Rodrigo Duterte na wakasan na ang endo system at kontraktualisasyon sa bansa. Tinityak natin na walang endo-endo yan. Kasi talagang tutuldukan na natin ang endo. Ang ano lang itong naiiwang issue pa lang ay yung tungkol sa contractualization. Kumpiyansa naman si Secretary Bello na maaabot ng DOLE ang kanilang target na mabawasan ang ganitong sistema sa bansa ng 50% bago matapos ang taon at tuluyang wawakasan ito sa 2017. On target tayo kasi hindi ba sabi natin up to year 2000, end of year 2016, 50%. On target yan kasi meron na nagre-report na may 25, may 20, may 15, gano'n. So, on target pa rin. Ang ENDO ay isang sistema kung saan binibigyan lamang ang mga manggagawa ng 5 buwan na kontrata sa trabaho. Sa ilalim nito, hindi na pinapaabot ng 6 na buwan ng isang manggagawa dahil maaari na silang maging regular at makatanggap ng kaukulang mga benepisyo sang-ayon sa itinatakda ng batas. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nanganganib na masuspendi ang 20 pang minahan sa bansa matapos bumagsak ang mga ito sa ginawang auditing ng DENR. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelay. Bibigyan ng 7 araw ng DENR ang 20 minahan na nakitaan ng paglabag sa operasyon upang magpaliwanag sa resulta ng isinagawang mining audit ng kagawaran. Ayon sa ahensya, ang iba sa mga ito ay pumutol ng puno ng walang permiso at ang iba naman ay nakaapekto ang pagmimina sa kalidad ng tubig sa paligid dahil sa siltation. Once we receive their explanation, the department will review the explanation. Now, if the department will find that there is a strong reason that they be stopped in the meantime while they have to mitigate the violations, then the department may issue the suspension order. Sa 41 metal mining operation sa bansa, 11 ang hindi sinuspindi.
subalit patuloy na oobserbahan ng kanilang operasyon. Nauna rito ay may 10 minahan na ang sinuspinde ng DENR dahil sa iba't ibang paglabag. Bibigyan sila ng listahan ng DENR sa mga dapat nilang gawin gaya ng rehabilitasyon upang muling makabalik sa operasyon. Kinwestiyon naman ng Chamber of Mines of the Philippines ang pagkakasama sa auditing team ng mga anti-mining group. Subalit ayon sa DENR, magkapareho lamang ang layunin ng pamahalaan at ang mga katulong nilang non-government organization kaugnay sa pagmimina. We find it objectionable na kasama sa mine audit yung mga anti-mining civil society organizations because they're patently anti-mining, so may bias na against mining kaagad. Alianza Tigil Mina is not really against mining. They're against irresponsible mining, which the president is against and which the audit team is against. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Naniniwala sa Committee on Women Chairperson Senator Risa Ontiveros na malaki ang maitutulong ng pag-aproba sa pondo para sa reproductive health law upang mapigil ang pagtaas ng bilang ng iba't ibang sakit ng mga kababaihan. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Isinusulong ngayon ng Committee on Women sa Senado at Kongreso na maaprubahan ng buo ang 4.26 billion pesos na proposed budget para sa Family Health and Responsible Parenthood o FHRP na nakapaloob sa 2017 DOH proposed budget. Anila ito ay gagamitin upang paigtingin ang kampanya at mga programa na susugpo sa tumataas na bilang ng kaso ng maternal death, cervical cancer, breast cancer at teenage pregnancies sa Pilipinas. Kasama na po sa DOH Family Health and Responsible Parenthood items yung vaccines, HPV vaccines against cervical cancer. And of course, yung PhilHealth benefit package for catastrophic illnesses already include packages for some cancers. Ang mga serbisyo para sa pagbibigay ng immunisasyon sa mga bata, para sa maternal health care. Ngayon, makikita natin na ang incidence ng maternal deaths, 220,000 out of a million. So, napakataas. Batay sa datos, mataas ang bilang ng mga Pilipina na namamatay dahil sa cervical cancer at breast cancer sa Pilipinas. Habang ang Pilipinas din anya ang tanging may mataas na bilang ng teenage pregnancy sa buong Asia. Sinabi naman ng isang health group na malaking tulong kung maipagkakaloob ang naturang pondo upang matugunan ang kakulangan ng mga gamit para sa cancer detection ng mga kababaihan. Karamihan dito ay mas death hindi dahil sa kulang sa impormasyon on the symptoms but it's accessing yung mga test na kailangan to determine if they are indeed afflicted with the two cancers. Nilinaw din ng mga komite na hindi lang nakatuon ang RH law sa pamimigay lamang ng contraceptives kundi para sa pangkalahatang kapakanan ng pamilya. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Ibinunyag ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na nawawala ang nasa 300 million pesos na drug money na nakumpiska sa raid sa Bilibid noong December 2014 na pinangunahan ni dating DOJ Secretary Leila De Lima. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Dalawang testigo umano ang hawak ngayon ng Department of Justice na magpapatunay na may nawawalang 300 million pesos na drug money galing sa Bilibid. Nakumpiska umano ito sa Oplan Galugad na isinagawa noong December 15, 2014 sa pangunguna ni dating Secretary Leila De Lima. Ang sinabi lang sa dyaryo, 1,600,000 lang ang parang more or less na nakuha nila. But in reality, sabi ng testigo, mahigit po niya yan ng 300 million. Ayon kay Aguirre, isang inmate at isang intelligence agent ng gobyerno ang kanilang testigo na naroon mismo nang isagawa ang raid. Nakapalooban niya ito sa report na isinumite ng agent matapos ang operasyon sa Bilibid. Hindi na rin itinanggi ng kalihim na gagamitin ng pamahalaan ang lahat ng resources nito upang makasuhan si Senador Leila De Lima. Sapagkat naniniwala ang gobyerno, ako naniniwala unang-una na talagang may kasalanan siya. So we have to use everything kung kinakailangan ipin down. Otherwise, pag hindi mo ginamit lahat, baka makawala pa yung may kasalanan.
Bukas din anya ang DOJ na gawing testigo ang dating driver at umano'y nakarelasyon ni De Lima na si Ronnie Dayan na handa nilang bigyan ng proteksyon. I am inviting him na sana umapir siya sa Congress. Sabihin niya yung totoo doon. Ayaw namang patulan pa ng kalihim ang patutsada ni De Lima na peke ang kanilang mga testigo. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Department of Justice. Dalawang high-output power signal jammer na gawa sa Korea ang ikinakabit sa loob ng New Bilibid Prison o NBP. Layo nitong mapigilan ang iligal na transaksyon ng mga inmates sa labas ng kulungan. Ilalagay ito sa holding area at sa taas ng watchtower ng Building 14 kung saan nakakulong ang nasa 40 high-profile inmate. Nasa 20-meter radius ang sakop ng signal jammer at posibleng makaapekto rin sa mga bahay sa labas ng NBP. Pabor ang Bureau of Corrections sa 6 na buwan pang pamamalagi ng PNP Special Action Force sa New Bilibid Prison. Narito ang hataw na balita ni Sherwin Kulubong. Simula nang magbantay ang mga tauhan ng Special Action Force sa Building 14 ng NBP noong Hulyo, hirap nang makapasok ang mga gadget tulad ng cellphone na itinatago pa sa iba't ibang mga gamit tulad ng tsinelas, bangkito at cooler kung saan nakakulong ang mga high-profile inmates. Naging disiplinado rin umano ang mga tauhan ng NBP sa tulong na rin ng mga SAP. Bunsod nito, sinabi ng OIC ng Bucor na si Rolando Asuncion na malaking tulong para sa kanila ang 6 na buwan pang pamamalagi ng SAP sa NBP. Sa ngayon, up to the time na siguro assessment ko, we need mga 6 months pa. Pagka umalis yung SAP, I cannot say na 100% natitino. Aminado rin si Asuncion na bukod sa problema sa kakulangan sa pasilidad at pondo, problema rin ang iba nilang mga tauhan. Medyo kailangan pa maraming gawin para talaga maging efficient and effective yung mga personnel namin. Umaasa ang OIC ng Bucor na sakaling maipatupad na ang modernizations ay tuluyan ng maayos ang mga problema sa NBP. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Sa iba pang balita, nagkaharap na sa unang pagkakataon ang kinatawan ng Embahada ng Pilipinas, Philippine Overseas Labor Office at ang mga Filipino canine handlers sa Kuwait kasama ang abogado ng mga ito upang talakayin ang kasong isinampa sa kumpanyang kanilang pinasukan. Narito ang hataw na balita ni Rick Soriano. Noong Hulyo, dumulog sa UNTV News and Rescue Team ang isang grupo ng mga overseas Filipino workers sa Kuwait upang humingi ng tulong na mailapit sa pamahalaan ang problema sa kanilang employer. Mayo nang kinansela ng kumpanyang Eastern Securities ang kontrata ng mga 30 Pilipinong canine handlers at simula naman noong Abril ay hindi na rin sila pinasahod. 4 hanggang 8 taon ding hindi nakauwi ang mga ito sa Pilipinas dahil hindi umano sila pinayagan ng kumpanya na magbakasyon. September 4, inilapit ito ng UNTV News Team sa Philippine Embassy. Ngunit ayon kay Labor Attaché Attorney Cesar Chavez, hindi nila maaaring pakialaman ang kaso dahil hawak na ito ng isang private law firm. At nitong nakaraang linggo, sa unang pagkakataon ay nagkaharap na ang mga OFW kasama ang kanilang abogado, kinatawan ng Philippine Overseas Labor Office o Polo Kuwait at si Attorney Chavez upang talakayin ang naturang kaso. Nangako naman ang embahada na susubaybayan ang kaso at susuportahan ang mga apektadong OFW. We will provide all the assistance that the workers may need in pursuing their claims against their employers. We'll support the ongoing case now pending in court because it has already passed through the SHOON that those who want to go home can go home and those who want to stay and find another employer can stay. As soon as we get for claims, all the claims that they deserve, and we will settle through in cooperation with the Filipino Embassy in Kuwait to send back their indemnities and their due amount, which is being paid by the company in due time. Una sa lahat, nagpapasalamat kami at binigyan nila ng atensyon kami
At ito ngayong time na hinihintay namin na matagal pa na gagawin dapat nila. Na makipag-coordinate silang dalawa so that they can help us with this case. So, masaya kami at lumabas din ang mga gusto naming malaman kanina. Ayon sa abogado ng ating mga kababayang canine handlers, posibleng abutin pa ng taon bago maresolba ang naturang kaso. Gayunman, umaasa pa rin ang mga ito na mas mapapabilis ang pagkuha ng kanilang sweldo at iba pang benepisyo mula sa Eastern Securities Company sa pamamagitan ng pagtutulungan ng law firm at ng Embahada ng Pilipinas. Rick Soriano, UNTV News and Rescue, Kuwait. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor para ibigay sa atin ang mga detalye. Hi Rina, good morning. Good morning Angela, here are the latest news from different parts of the world. Malaysia's former Deputy Prime Minister Muhyiddin Yassin says his new opposition party is ready to form a coalition. The new pact will aim to bring down the ruling coalition led by the United Malay National Organization and oust Prime Minister Najib Razak, who remains firmly in power despite intense pressure to step down over a multi-billion-dollar financial scandal. Here is a statement from former Malaysian Deputy Premier Muhyiddin Yassin. So as a matter of strategy, if we can come up, now that we can agree to this, what I proposed earlier, this sort of understanding or pact, it will shake them. Former Premier Mahathir Mohamad, who is leading a campaign to oust Najib, is the chairman of the new party Pribumi Bersatu Malaysia. Mahathir and the jailed de facto opposition leader Anwar Ibrahim met earlier this month, paving the way for a coalition between the Pakatan Harapan Opposition Alliance and PPBM. Rural growers in Australia are opposing the proposed lower tax rates on backpackers. Early Briones has the news. Australian Treasurer Scott Morrison on Tuesday, September 27, lowered a proposed tax on backpackers who work in the country. Morrison said the government was frustrated at the difficulties in getting locals to work in many parts of Australia. The government is frustrated that in many parts of Australia, whether it's in northern Tasmania or northern Queensland, Darwin, southwest and Western Australia, where there are real difficulties in getting Australians who may be in these places to actually work in these locations. Under the new proposal effective from January 1 next year, working holiday makers from overseas will pay tax of 19.5% on every dollar earned, which is way lower from the Australian government's original plan to impose a 32.5% tax. Now, the government will also reduce the visa application charge for working holiday makers by $50 to $390. These changes will lower the cost of coming to Australia for working holiday makers and leave them with more money in their pockets to be able to spend here in Australia in communities right across the country. Australia has encouraged backpackers to work on farms with special visas, allowing them to stay for a second year if they do 3 months' work in rural Australia. But farmers said the 32.5% tax proposal would deny them important workers. Rural opposition said the policy would undermine the goal of growing agricultural exports. Farmers said the higher tax would discourage holiday workers who make up the bulk of fruit pickers at harvest times. This would threaten the country's fruit industry, which is set for record exports of about 2.27 billion Australian dollars next season. Early Briones, UNTV News and Rescue, Sydney, Australia. Meanwhile, a British court finds Merlin Entertainment's £5 million over a roller coaster crash at its Alton Towers theme park in June last year. Merlin, the world's second biggest visitor attraction group behind Walt Disney, admitted breaching health and safety rules over the accident on the Smiler ride at the theme park in central England. The incident seriously injured 5 people. 2 of them required leg amputations. Merlin's trade at Alton Towers has suffered since the crash. The firm predicts a 2-year period before visitor numbers recover fully. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angela. Thank you, Rina, for the updates. Para
naman sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Wala pa rin ibang anunsyo, ha? Wala pa rin. Ha? Walang pasok. Pakicheck, ha? Gabang pa rin yung mga bata. Sa Quezon City. Ano ba? Meron ba yung iba? Ulitin ko lang yung mga lugar na nag-announce na ng all levels walang pasok. Yan, may Kawayan, Bulacan, Malabon City, Bukawe, Bulacan, Cainta, Rizal, Marilao, Bulacan, San Mateo, Rizal, Navotas City, Antipolo, Rizal at Taytay, Rizal. All levels po yan. Kasama na ngayon yung San Jose del Monte, Bulacan. Yan, kasama ho doon sa mga suspendido ang klase sa lahat ng antas. All levels. Para alam nyo. At patuloy lamang po kayong umantabay dahil mamaya ay ibibigay pa namin sa inyo yung ibang mga karagdagang paaralan na magdedeklara ng walang pasok. Kung meron namang madadagdag pa. No? But just the same, pwede nyo rin tawagan siguro yung mga administrator ng inyong mga schools para o kaya tumawag din kayo sa mayor. Tawagan natin. Tawagan natin mamaya. Oo, di ba? Gawin nyo na dyan. Tawag kayo sa mga mayor, tawag kayo sa mga school administrators, o yung mga iba naman. Kasi ibang mga eskwelahan, meron silang discretion nila. Tsaka meron silang contact din sa mga magulang, yes. 'di ba? Usually ganyan ang ginagawa nila Kaya dapat kasi sa La Verdad, Pampanga ganun especially, merong merong mga parang text yung blast, text blast. Yung mga announcement para sa mga magulang. Kung sakaling merong announcement na bigla nakagaya nga niya na walang klase. Narito naman po ang mga dapat niyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. 20 minahan sa bansa posibleng masuspindi matapos na bumagsak sa mining audit ng Department of Natural Environment and Natural Resources o DENR. Tulong ng Russia at China upang masugpo ang problema sa illegal drugs sa bansa, hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte. Third quarter nationwide simultaneous earthquake drill isasagawa ngayong araw. At solong liderato sa Group B ng UNTV Cup Season 5, target na makuha ng HOR Solons. 20 minahan sa bansa ang posibleng masuspinde matapos na bumagsak sa mining audit ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ayon sa kagawaran, bibigyan ang mga ito ng 7 araw upang magpaliwanag sa mga nakitang paglabag sa operasyon. Kabilang na rito ang naging epekto ng pagmimina sa kalidad ng tubig sa paligid ng mining areas at pagputol ng mga puno ng walang permiso. Samantala sa 41 metal mining operation sa bansa, 11 ang hindi nasuspinde. Ngunit patuloy pa rin oobserbahan ng DENR. Kaugnay ng balitang yan, kasama po natin si Vice President for Legal and Policy ng Chamber of Mines of the Philippines, Ginoong Ronald Residoro. Magandang umaga po, Ginoong Residoro. Magandang umaga, Kuya Daniel and Monica. Alamin lamang po namin from your end, ano ho ang nakikita nyong hindi ayos dito sa nangyaring ito? Well, unang-una, medyo nagulat din kami sa resulta. No? We were not expecting na ganun karami ang marerekomenda for suspension. But at the same time, marami kaming tanong. No? Unang-una na nga, sa mga susunod na araw, may parating pa bang detailed na report? Dahil ang nakita lamang namin kahapon ay yung PowerPoint presentation ng DENR at mga one-page na sulat sa aming mga miyembro. So this is with regard to the suspension, sir. Yung sinasabi po ninyo ay hindi ninyo lubos na naiintindihan ang reason for the suspension. Is that it? Ganun po ba? That's correct. Wala pa kaming nakukuhang detalles. Dahil kung sinabi man na kulang ang aming efforts na magtanim ng puno, ang tanong ay
ilang puno ba ang dapat itanim, hindi ba? Para mag-comply kami doon sa requirements. Pangalawa, natutuwa naman kami na merong iniaalok na dialogue ang DENR. Kasi sa aming palagay, ito yung pinakamagandang paraan para magkaintindihan tayo. Ang concern kasi namin, ang nangyari kahapon ay inilabas yung listahan pero hindi naman siya suspension. Ito ay recommended for suspension. Pero ang epekto nito sa stock market ay ganun pa rin. Malaki ang naging epekto sa stock price ng mga listed mining companies tulad ng Benguet, tulad ng Lepanto, at Mark Ventures. So, sir, you're saying na recommendation pa lang naman ito, wala pa yung actual suspension, and hindi ba sinabi sa inyo kung ito po ba ay pwedeng hindi ituloy if in case makaka-comply pa kayo, or is there any chance that is being given para i-comply nyo yung dapat na i-comply, which is apparently hindi po pumasa sa audit? Yun ang aming understanding, na this is merely a recommendation and that yung mga kumpanya will be given an opportunity to respond to the issues. And kung magagawa ng paraan ay isaayos yung findings. Okay. Ginoong Residoro, if you don't mind, para sa ikakaklaro lang, isa-isahin natin, if you don't mind, if you will allow me, na ibigay ko po, unahin natin yung punto na yan, pasagutin po natin ang ating mga kasama sa DENR sa pamamagitan po ni Undersecretary Leo Hasareno. Would you mind, sir? Ay, sige po. Opo. Yung punto muna po na yon, para lang po wag maiwanan natin at para at least point by point ay maklaro po natin. Magandang umaga po, Undersecretary Leo Hasareno. Magandang umaga po, kasamang Daniel. Magandang umaga rin po kay Attorney Isidoro. Magandang umaga po sa mga kababayan po natin. Opo. Sir, nadinig po ninyo yung unang contention ni Ginoong Isidoro. Ano po ba ang ating paliwanag po doon? Tama po si Attorney Isidoro. Yun pong press con na isinagawa po ng departamento kahapon ay isang forum po para ipaalam po ng ating kalihim yung pagkakatapos ng audit at yun yung resulta ng audit. Tama po yun. At pangalawa ho, yun yung resulta ng audit ay nagpakita na yung mga minahong na audit natin, 41 po yun, ay may mga nakitang findings at sa 41, 30 po ang mayroong kasamang recommendation na masuspindi sila after due process. Pangatlo, kasamang Daniel, so ang mangyari po niyan, dahil sa nalaman na nga ho natin na mayroon palang ganong report, ang gagawin po natin ngayon, bawat isa ho sa 41 mina ay bibigyan ng kopya ng audit report. At pag natanggap po nila yon ay bibigyan sila ng 7 araw para ho magpaliwanag. Or kontrahin ho nila yung laman ng report as part po ng ating due process. At pagkatapos po noon ay magdidesisyon po ang departamento kung dapat bang ituloy ang suspension o hindi dapat ituloy dahil sa wala naman palang nagawang kasalanan. Okay. Ginoong Yusek, kailan ho ibibigay sa kanila yung detailed report para po... Mag-umpisa na kami ngayon na kasamang Daniel. So, lahat po ng 41 mines ay umpisa po ngayon ay makakatanggap na ho ng kopya po nila ng audit report. Well, isa pong pinupunto ni Ginoong Residoro ay yung pong makakulangan ng punong na itatanim. Ilan daw po ba ang kailangang maitanim nila? Medyo general po yung observation na yun na Daniel. Palagay ko medyo yun, hindi ho siguro ganon exactly ang issue. Okay. Baka ho ang issue ay more ho doon sa ang isang mina ho ba ay na-implement ang kanyang mining forest program o hindi. So ganon ho, malamang ang issue ho. Medyo specific ho yung Attorney Isidoro, hindi ko po
mabigyan ng tamang kasagutan po Okay, yan. pero at least yun po ay maibibigay sa kanila sa pamamagitan ng detailed report which will be given to them soon. Ano ho? The same report po na produkto po ng audit team po natin. Okay. Yusek, if you don't mind, please hold your line at babalikan ko po si Ginoong Residoro para naman po doon sa iba pa pong mga puntong dapat na maklaro. Ginoong Residoro, nadinig po ninyo ang sagot ni Yusek Hasareno. Are you satisfied with that, sir? Yes, right now kasi, well, we can't really give you a consolidated comment dahil wala pa nga kaming detalye. So we would really appreciate, the companies, our members would really appreciate getting the detailed audit report. Okay. And sabi naman po nila, they will be giving it soon, sir. At saka, yun nga, rin kami, we are looking forward doon sa iniaalok na dialogue ni Secretary Lopez bukas ng alas 10 o alas 11 Yes. para mapag-usapan lahat ng yung mga findings na lumabas doon sa kanilang audit. Okay. Aside from that, attorney, ano pa ho ang mga puntong inyong kumbaga ay tinututulan kung meron man o kung masasabi nating iba pang gustong liwanagin from the Department of Environment and Natural Resources, sir? Siguro ang isang punto na gusto naming linawin with DENR ay yung issue ng social acceptability. Dahil kung titignan natin ang kontrata ng mga mining companies, makikita natin na ang mga mining companies ay kontratista ng national government at ang national government therefore ang principal dito sa kontrata. At ang kanilang dapat na gawin dito ay ipaliwanag yung mining project sa mga tao na maaapektuhan ng mining operations. Yan nakalagay sa local government code natin na for all national government projects, the DENR, the DILG have a responsibility to explain the mining project to all affected stakeholders. Parang dito kasi ang nangyayari, it's the mining company that is left to defend the mining project when in fact kontratista lang kami ng national government. Are you saying, attorney po, that it is not being done by the DENR? Ganun po ba? Hindi naman sa not being done, but ang palagay namin, marami pang improvements na pwedeng magawa in this regard. Kasi kapag ang mining company lang ang nagpapaliwanag ng proyekto, lumalabas na bias ang mining company, hindi ba? Dahil kami yung kontratista Baka dapat mas malakas yung ugnayan ng mining company at ng gobyerno doon sa pagpapaliwanag tungkol sa project. Okay, attorney, let me just ask you, Yusek Hasareno, what specific actions are they doing about this? Yusek, nadinig po ninyo yon. Ano po ang ating aksyon dito? Ayon nga po sa nasabi ni Atty. Isidoro Daniel, talaga hong ang pag-inform mo sa mga kababayan po natin tungkol sa mina ay isang joint effort ho dapat ng gobyerno at ng mining contractor. So ang atin hong departamento sa pamamagitan po ng Mines and Geoscience Bureau ay gumagawa ho ng IEC, Information, Education and Communication Campaign. Taon-taon po yon. Malaki po ang budget ng ating MGB para ho sa information campaign. Para ho ito sa mga nakaano po ito, ang objective po nito ay yung mga misconception po sa pagmimina ay maipaliwanag. So kasama po ito, makikita po ninyo sa work plan po ng ating MGB ang malaki ang pondo na kalaan para sa information campaign. And are we still doing something to improve it, sir? Yes, opo. Kalalabas lang ho ng bagong communication plan ho ng MGB para ho lalong ma-expand po ang coverage ng kanyang mga campaign para ho lahat ho ng stakeholders magkabilang side po ay makasama po sa campaign po na ito. Naipaalam po ba ninyo ang mga ganitong bagay at na-communicate sa mga mining companies, sir?
Opo, alam po ng Mina, matatanong po natin si Atty. Isidoro na tuloy-tuloy po ito. In fact ho, nung isang buwan, katatapos po ng isang stakeholders forum na ginawa ng MGB, pero sa tingin ho namin, ang isang strategy po ay dapat ang nakikinig po nito ay yun pong mga mas marami ang question sa Mina para ho ma-extend ho, mapalawak ho ang abot po ng campaign po na ito. Alright. Yusek, if you don't mind, maitanong ko na din po, totoo ho ba na kasama doon sa mga nag-o-audit ay mga NGO na anti-mining? Is it accurate, sir? It's not exactly accurate ka, Daniel. Totoo po na isinama po ng ating kalihim ang civil society organization. At nung ito ho ay pinatupad ng ating kalihim, nakita po natin na kasama ho dito ang isang organization na ang tawag po ay Alyansa Tigil Mina. Subalit meron ng isang dokumento ang Alyansa Tigil Mina na kanila hong dinideklara na sila ho ay hindi anti-mining, kundi sila po ay irresponsible mining. No, sir, pero Yusek, pero dun lamang po sa pangalan, hindi ho ba klaro yun? Dahil ang pangalan ho nila ay anti-mina, hindi ho ba? Totoo po yun. Paano po nating sasabihin na anti-irresponsible mining lang sila? Well, that could probably be a declaration to hide the real motive about what they really want to happen. But sa pangalan pa lamang ho, the name speaks for itself, hindi po ba? Opo, totoo po yun. Ang sinasabi ko lang sa inyo, Daniel, ito yung kanilang formal na statement. Opo, but just the same, ito po ba'y makatarungan na maisama sa mag-o-audit? Kasi lumilitaw po na meron kagad na bias doon sa punto na yon dahil nga sila po ay kontra po talaga sa pagmimina. Opo, pero kung titignan po natin, Daniel, yung 16 teams na nabanggit ko ho, na nabanggit ko yung mga members, bawat mina ho na na-inspect ay wala ho talagang ATM mismo na pumunta, kundi ho yung mga organizations na kaalyado po nila. Yes, be that as it may, sir, hindi ho ba't kasama talaga yung mga grupo na yon para po doon sa pag-audit na yan at meron silang hand doon sa ilalabas na kumbaga ay findings? Kasi ipaliwanag ko lang na kung totoo itong mga grupo na ito anti-mining talaga, ako ho ay naniniwala na hindi nga ho fair. So ang totoo po niyan, lahat po ng report ay sama sa review ngayon ng ating departamento. Kinukonsider ho namin valid ho yung reklamo ng Chamber of Mines na kung meron ng audit, dapat to ay impartial lahat ang miyembro. Well, yun nga po, kaya po napaka-klaro naman siguro nun na mismo ang pangalan ho noong NGO anti-mining. Now, if they will be saying na sila ay anti-irresponsible mining lamang, otra cosa po yun dahil yung mismo pangalan ng grupo nila ay nagsasalita po para sa kanila. Are you not inclined na ito po ay iayos, Yusek? Hindi po tayo iayos. Kung talaga kung sila nagsisinungaling sinasabi nila, edi hindi nga ho talaga sila fair. Ang sinasabi ko lang naman sa inyo, Daniel, yun ang kanilang statement. Apo, yan. Salamat po. Sandali lamang po. Please hold your line at balikan ko lang ho si Atty. Isidoro. Attorney, pasensya na ho kayo. Medyo naisingit ko na din ho yung punto na yon. Is there anything else that you would like to clarify to the Department of Environment, sir? Siguro yun lang muna, no? Dahil hinihintay nga namin yung detalyadong report para makapag-comment kami ng maayos. So ito ho ay looking forward sa araw ng bukas, ganun po ba? Oho. Okay. Yusek, matutuloy ho ba yung inyo pong pakikipag-usap sa atin pong Chamber of Mines bukas, sir? Kasamang Alex, kasamang Daniel, hindi ho ito Chamber of Mines, lahat ho ng mina ho na apektado, yung mining companies,
ay imbitado sila sa isang pagpupulong ho bukas ho ng alas 11 ho ng umaga sa department ho. Naipadala na ho namin yung panawagan sa bawat mga mining executive po. Opo. So, ibig sabihin, sa lahat ito, hindi lamang sa kanila at matutuloy po ito, Yusek. Focus po, opo. Opo, yan. Yusek, nagpapasalamat po kami sa panahong ipinagkaloob po ninyo sa amin. Looking forward to seeing you personally, sir. Maraming salamat din po sa pagkakataon kasamang Daniel. Maraming salamat po. Salamat po at ganun din po kay Ginoong Residoro. Attorney, maraming salamat po sa pagkakataon po ninyong ipinagkaloob. Maraming salamat din kay Daniel. Si Attorney Ronald Residoro at si Yusek Hasareno dito po sa issue na ito ng pagmimina. Sa iba balita, humihiling si Pangulong Duterte ng tulong mula sa China at Russia upang masolusyonan ng problema sa illegal drugs sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Ininspeksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon ang nadiskubring Mega Shabu Laboratory sa Arayat, Pampanga noong nakaraang linggo. Dito nakita ang 7 malalaking makina na hinihinalang ginagamit sa paggawa ng shabu. Kaya nitong mag-produce ng 200 hanggang 300 kilo ng shabu. Ito rin umano ay konektado sa illegal drug trade sa Nubilibid Prison. Ayon kay Pangulong Duterte, mula sa China ang mga makinang nakuha sa lugar, kaya naman nananawagan ito sa Chinese government na kontrolin ang mga Chinese gang na nagsusupply umano ng illegal na droga sa Pilipinas. Look at what they did. Hindi lang tinanggap ang challenge ko, gumawa pa ng factory ang mga Now, we are dealing with China. I will bring this to their attention. I'm leaving for Vietnam, then maybe to China. Lahat ng materials galing sa China. So we want them also to control the people and increase the focus on the criminals. Kaibigan man kaya tayo? Bakit ganon? If you consider us as your friend, you want to help us, but most of the materials, lahat, and the machines and the boilers are from China. What does that mean? Maging ang tulong ng bansang Russia para sa kanyang drug war ay hiniling na rin ni Pangulong Duterte. I have talked to President Medvedev of Russia, and we agreed that I will go there and we will talk about how they can help us here. China is ready to help us, and I would add now they should be ready to help us with this problem of. Samantala, sinabi ng Pangulo na balak na nilang gawing rehabilitation center ang Mega Shabu Lab. Hindi na aniya muling mababawi ng may-ari na pinangalan ng Chua ang lugar dahil isa-sequester na ito. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang local government official na naisama sa isinapublikong drug matrix. Partikular na dito sina incumbent Pangasinan Representative Amado Espino Jr., Provincial Administrator Rafael Baraan at Board Member Raul Sison. Narito ang pahayag ni President Rodrigo Duterte. Kung hindi ko makita yung connection, it is not really very clear to me. So I would say, yung black sand mining, I will not apologize. Nakademanda kayo eh. Kasi matong pa, convicted na yung Baraan ng kapatid undersecretary. But insofar as the drug, I think that somehow we were negligent in counter-checking during the first report. I would like to apologize to you publicly. And I would say now, I am very sorry. Tinanggap naman ni dating Governor Espino ang umanhin ng Pangulo at tiniyak na patuloy pa rin susuportahan ng Anti-Drug and Peace and Order Campaign ng pamahalaan. Samantala nakatakda namang isa publiko ni Pangulong Duterte ang final narco list pagbalik niya mula sa Vietnam sa Biyernes. Isang panibagong bagyo po ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At alamin natin ang latest mula kay Ray Pelayo na sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray, anong balita?
kuya, isang bagyo uli itong ina-expect ng Pag-asa na sa weekend ay papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 2 ng madaling araw, ito ay namataan ng Pag-asa sa layong 3,110 kilometers sa may silangan ng Luzon. Sa ngayon ay nasa tropical storm category ito, taglay lakas ng hangin na 80 km per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 km kada oras. At sa ngayon wala pa naman itong direktang epekto sa ating bansa. Subalit dahil pa rin dito sa bagyong lumabas na si Helen ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan na dulot itong southwest monsoon o habagat. Partikular na sinabi ng Pag-asa na makararanas ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan ang Metro Manila, ang Central Luzon, Calabarzon o yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at ang lalawigan ng Mindoro. Mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang maranasan naman sa may Visayas at Ilocos Region kasama na ang Bicol at nalabing bahagi ng Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. The rest of the country may mga isolated rain showers and thunderstorms din tayo in-expect. At maghapon kuya ay malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng makulimlim na lagay ng panahon. At kung sakasakali itong bagyong may international name na Chaba ay papangalan ng Igme sa oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ito yung pangsyam ngayong taong 2016. Kuya. Alright, maraming salamat Ray Pelayo, nag-uulat ng live mula sa Pag-asa DOST. Ang mga walang pasok ho na nag-abiso na sa lahat ng antas ang May Kawayan, Bulacan para sa mga ngayon palang gumising, Bukawi, Bulacan, Marilao, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, Navota City, Malabon City, Rodriguez Rizal, Cainta Rizal, San Mateo Rizal, Antipolo City, Taytay Rizal at De La Salle Araneta University. Kinder naman ho to grade 11 ay suspended sa University of the East Manila at University of the East Caloocan. Karagdagang update lamang po mula sa Marikina Public Information Office. Ang Marikina River ay nasa 15 meters na po as of 6:35 a.m. Ito po ay nasa alert level 1 na at under alert level 1 ang mga residente po na naninirahan malapit sa ilog ay dapat i-monitor na ang sitwasyon sa kanilang lugar. Mula naman sa LRT1 Twitter account, 15 tren na lamang po ang bumibiyahe sa oras na ito dahil po sa broken catenary o yung cable. Mula naman sa MMDA, as of 6 a.m. ang Rizal Avenue, corner Arpapa, hindi na rin po passable sa mga light vehicles. Ang mga motorista ay pinapayuhan na humanap na ng alternatibong ruta. May mga military trucks na rin po na na-dispatch para magbigay ng libreng sakay sa mga commuters. At nasa 3 milyong residente po sa Taiwan naman ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Meggy. Samantala ay pinangangambahang maragdagan ang bilang ng typhoon casualties sa bansa. Mula sa Taiwan, may hataw na balita si Amiel Pascual live. Amiel. Yes, Kuya, 4 ang naitalang nasawi sa pananalasa ng bagyong Meggy dito sa Taiwan kahapon. Alas 2 ng hapon kahapon nang maglandfall ang bagyo sa Hualien, Eastern Taiwan. Ayon sa ulat ng Central Emergency Operations Center, traffic accident, pagkalunod at nabagsakan ng bubong at debris ang naging dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Mahigit 200 naman ang nasugatan, kabilang ang 7 Japanese tourist at isang guide nang bumaliktad ang sinasakyan nilang bus sa isang highway sa Central Taiwan dahil sa lakas ng hangin. Pinangangambahan naman na maragdagan pa ang bilang ng mga casualties dahil sa lakas ng ulan at hanging dulot ng bagyo. Samantala, umabot naman sa 3 milyong residente ang nawala ng supply ng kuryente ayon sa Taiwan Power Company. 600 international at domestic flights naman ang nakansila kahapon dahil sa sama ng panahon. Sa ngayon ay nananatiling naka-red alert ang Taiwan dahil sa banta ng flash floods at landslide sa ilang bahagi ng bansa. Wala ring pasok ang mga empleyado at estudyante sa buong araw ngayon, kabilang na ang mga outlying island nito. Kuya, sa ngayon ay wala namang naiulat na Filipino casualties dito sa Taiwan. Patuloy tayong nakikipag-ugnayan sa Manila Economic and Cultural Office dito sa Taiwan, kaugnay sa mga Pilipino na maaring maapektuhan o mga kababayan natin dito sa Taiwan. Yan muna ang update live mula dito sa Taipei City. Kuya?
Amiel, mukhang maayos na ngayon dyan at hindi na umuulan sa lugar na kinaroroonan mo, no? Ganyan din ba sa iba't iba pang malalapit dyan sa mismong lugar kung saan ka nagbabalita? Kuya, makulimlim pa ang panahon ngayon at medyo malakas pa rin ang hangin at kanina ay umaambon-ambon. Sa western part ng Taiwan ay meron pa rin ulan dahil nasasako pa rin ng buntot ng bagyo ang ilang bahagi po ng Taiwan. Alright, maraming salamat. Amiel Pascual, nag-uulat ng live mula sa Taiwan. Silipin na natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Sa mga kababayan po natin na tatahak ng EDSA Guadalupe, sa mga manggagaling po sa Guadalupe papunta sa Shaw Boulevard, asahan na po ang mabilis na pagbiyahe. Light to moderate pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantala, sa mga manggagaling naman po sa Orense papunta sa Ayala, ay parehas din po ang inyong madadat na sitwasyon. Light pa po ang sitwasyon ng trapiko. Sa mga mapapadaan naman po sa EDSA Balintawak, yung nakikita nyo po sa inyong left side ng screen, ito po yung mga papunta sa Muñoz, ay wala rin po magiging problema. Samantalang sa kabilang lane naman po, ito yung mga papunta na monumento, ay parehas din po ang sitwasyon, light pa po ang sitwasyon ng traffic. Sa mga kababayan naman natin na mapupunta dito sa Baclaran sa may Rojas Boulevard, sa mga papunta po ng Maynila, asahan po na bahagyang may pagsisikip, moderate to heavy na po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa mga papunta naman po sa coastal, ay wala po kayong magiging problema, mabilis po ang inyong magiging paglalakbay dahil light pa po ang sitwasyon ng trapiko. Dito naman po sa bandang Letre Malabon, ang mga papunta po sa monumento ay wala rin po masyado magiging problema. Light pa po ang sitwasyon ng traffic. Samantalang sa mga magpupunta naman po sa C4 Navotas, Road 10 ay parehas din ang inyong magiging karanasan. Light pa po ang sitwasyon ng trapiko. At yan po muna ang ating traffic update sa oras na ito. Sa iba pang balita, isasagawa na ngayong umaga ang simultaneous earthquake drill ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at Office of the Civil Defense para sa third quarter ngayong taon. Sa Barangay San Francisco, Binyan, Laguna, ang national ceremonial venue ng drill at pangungunahan ito ng OCD Region 4A o Calabarzon. Layunin nitong masubok ang mga nakahandang plano ng pamahalaang lokal sakaling mangyari ang 7.2 magnitude na lindol o ang The Big One. Muli namang nanawagan ng NDRRMC sa publiko na makiisa sa Earthquake Drill Challenge gamit ang hashtag na pagyanig sa mga i-upload na videos at photos ng nasabing drill. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Gikan sa Davao City, ihahatid ni Victor Cosare sa ating mga balitang Prom Day. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, Kuya Daniel, o gani ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gibutyag sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board nga adunay ginapatuman nga overcharging ang mga empleyado sa LTFRB Region 9 ngadto sa mga gustong makakuha og prangkisa. Ang balita ihatod kanato ni Dante Amento. Yakon bini Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Martin Delgrada III, el mga transport operators y stakeholders na Zamboanga Peninsula. Aquí mismo ya pronuncia el LTFRB Chief, rampante también el korupsyon na ahensya maskin na Rehiyon 9. Hindi kami nagmamalinis ha. We're bringing this out to the public to tell the public na there is corruption in this agency, as the President have said so. No? We're not hiding it, and in fact, we're exposing it so that we'll be able to address it. Uno yan punto el problema de aplicación de franquicia del mga public utility vehicles, si donde ya llega 35,000 hasta 60,000 peso el tagasta con el mga aplicante. Pero el explanación del agencia no hay pago el franquicia y encansa na mas 500 peso el processing fee. It ranges from the franchises that some of the LTFRB employees are charging are from 35,000
to 60,000, depending on the kind of denomination. When you say denomination, it speaks of PUB, buses, PUJ, UV Express, or tourist transport. Un law firm Ilya Insinya envuelto según na rampante korupsyon na LTFRB Rehiyon 9. What we have learned, what the stakeholders told us, corruption in Zamboanga City, Region 9 is very well entrenched. This we may say, it's very rampant. Taapila LTFRB kunal mga transport operator e viajero na dali impormasyon dayon na main office. El Secosa man eksperyensya prisyon estaba na empleyado o opisyal del ahensya na rehiyon. Aminado el LTFRB necesita sila ayuda con el mga stakeholders el primer yase transaksyon con el mga empleyado na ahensya para limpia con el di ila linya. Ya dali también el LTFRB con el mga stakeholders el di ila mga numero para pronto avisan na otoridad. Dantiamento, ONTV Noticias, Eriscate, Ciudad de Zamboanga. Nadugangan pa ang mga barangay nga giilang drug-free na sa Negros Occidental. Si Lalaine Moreno alang sa maong balita. Sa tatlo, nagtaas na sa 13 ka barangay sa Negros Occidental ang gindeklarar nga drug-free sang Philippine National Police sugod sang gilunsar ang programa nga Oplan Tokhang. Gani padayon nga nagalunsar sang drug clearing operations ang PNP kabulig ang mga local government units sa kada lugar. Ay resolution coming from the Barangay Anti-Drug Abuse Council. Kasi sila mismong nakabalo, no? Kabalo sang areas nila. Kaga sila man mismo makarekomendar sina. The moment ka makarekomendar sina, amo na ng pagvalidate sa atong mga kapulisan. Kagahapon pulo sa 14 ka barangay sang La Carlota City ang gindeklarar nga drug-free. Ang mga ini ang ginalakipan sang Barangay Yubo, Araal, Cubay, RSB, Nagasi, La Granja, Hagimet, Balabag, Ayungon, kag San Miguel. Suno sa PNP, wala nakapasar ang 4 ka barangay sa requirements sa Dangerous Drug Board o kon DDB. May mga certain requirements pa na hindi na-meet sa 4 ka barangay. Unlike sa pulo nga totally na na-meet nila. Kabahin sa requirements ng DDB, una dapat magpasa sang resolusyon ang Barangay Drug Abuse Council sa PNP nga luwas ang ila barangay sa droga. Kag pagkatapos, igakumpirma ini sa PNP. Target sang La Carlota City Government nga madeklarar nga drug-free ang 4 pa ka mga barangay sa ilang nga lugar bago matapos ang tuig. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Nagkagubot pag-usab ang Inusloban National High School sa Lipa City tungod sa bomb threat ug usa ka pulis sa Batangas ang gidakop tungod sa dala niining pipila ka gramo nga shabu. Ang balita ihatod kanato ni Vincent Octavio. Hindi na nakapalag si PO1 Randy Mindanao sa mga pulis matapos siyang positibong mabilhan ng illegal na droga sa bypass operation sa Barangay 15, Batangas City kahapon. Nakumpiska sa kanya ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 1,000 piso. Kinumpiska din sa kanya ang kanyang 9mm service firearm at 3 magasin. Si PO1 Mindanao ay nakadestino sa Batangas City Police Station. Samantala, muling binulabog ng bomb threat ang Inusloban National High School sa Lipa City kahapon ng umaga. Agad na inilikas ng mga guro ang mga estudyante papalabas ng paaralan. Matapos ito ay nagsagawa na ng inspeksyon ang mga pulis at SWAT sa paligid ng mga gusali. Wala namang natagpo ang kahina-hinalang bagay ang mga otoridad. ID kaninang mga 9:37 ay may nag-text sa akin na gano'n, this is the big day. Kung nung una ay hindi natuloy, ngayon ay sigurado na at bomb is coming. Parang meron kaming hint na iisa yung gumawa. Be-verify pa nga namin kung same number yung nag-text. Ito na ang pangatlong pagkakataon na binulabog ng bomb threat ang paaralan. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Og kana ang kinatibukan sa mga balitang prom di karong buntag. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa studio, Kuya Daniel. Daghang salamat Victor Cosare gikan sa Davao City.
At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angel Lagunsad. Angel? Thank you, Kuya. These are the news abroad. An explosion at home in New York City borough of the Bronx killed a battalion chief. Michael Fay, a 17-year veteran of the fire department, was killed after wooden shards, bricks, and debris were sent flying to the street. The blast also injured 12 people, including 9 firefighters. Investigators had not yet determined the cause of the blast. The government of Colombia and the Revolutionary Armed Forces of Colombia have finally ended the half-century war in a historic peace deal. RC Reyes reports. El presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder rebelde marxista Timochenko usaron una pluma hecha con una bala este lunes para firmar un acuerdo que pone fin a la guerra de medio siglo. Después de 4 años de negociaciones en Cuba, Santos y Timochenko, el alias de guerra revolucionario de Rodrigo Londoño, se dieron la mano en suelo colombiano, por primera vez al frente de cientos de dignatarios. Después de firmar el contrato, el presidente Santos le entregó el pin o prendedor de una paloma en un gesto simbólico de la paz. Señor Rodrigo Londoño y miembros de las FARC, hoy, cuando emprenden su camino de regreso a la sociedad, cuando comienzan su tránsito a convertirse en un movimiento político sin armas, siguiendo las reglas de justicia, verdad y reparación contenidas en el acuerdo. Como jefe de Estado de la patria que todos amamos, les doy la bienvenida a la democracia. El fin de la guerra más larga de América Latina convertirá a la guerrilla en un partido político. Los colombianos tendrán que votar el 2 de octubre sobre si se debe ratificar el acuerdo y las encuestas muestran que pasará fácilmente. Las FARC o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia comenzaron como una revuelta campesina, pero se convirtieron en el gran productor del tráfico de cocaína y en su frente más fuerte tenían 20,000 combatientes. Ahora sus aproximados 7,000 combatientes deben entregar sus armas a las Naciones Unidas dentro de 180 días. Arci Reyes, UNTV Noticias y Rescate, Bogotá, Colombia. In other news, a blue topaz gemstone that is said to be the largest of its kind will be on public view at the Natural History Museum in London starting next month. Dennis Damasco has the news. A glittering giant blue topaz stone is said to be on permanent display at London's museum for the world to admire. The Ostro stone was discovered by Max Ostro and his team last 1986 in the Amazon forest in Brazil. And after 3 decades, his son, Maurice Ostro, has decided to show the world how beautiful this precious gemstone is. It is said to be the biggest oval blue topaz gemstone in the world. The Ostro stone is an oval and it weighs 9,381 carats. That's 2 kilos, or effectively 2 bags of sugar. It's its quality, the color, the intensity of the blue, and the clarity of the stone are what makes it so exceptionally rare. According to the Ostro family, it was a difficult experience for them just to get the stone in the middle of the Amazon forest. Some of their experiences includes battling with piranhas in the Amazon rivers and acquiring diseases during their journey in the forest. My father actually did something quite remarkable in terms of developing the colored stone industry, and that story I'd like to share. And people seeing the stone and the fruits of all his work is something that I think is very heartwarming to both myself, and my children and my whole family. Because of its rarity and priceless value, there will be added extra security in the premises. The blue topaz stone will be on public display at the National History Museum here in London from October 19. Dennis Damasco, UNTV News and Rescue, London.
Did you know that blue gemstone or blue topaz has its soothing and calming properties that can actually cool down a raging temper and even boiling water? That's it on my end. Back to you, Kuya. Thank you, Angel. And I know you should know that better. Yeah. You know what I mean. And you know what I mean too. I get you. Thank you so much, Angel. Sa tulong ng programang Serbisyong Kasambahay, sumailalim sa minor surgery ang isa na naman nating kababayan na matagal na may pinoproblema sa kanyang lumalaking nunal. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. Lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay si Elvin Isaac, 24 na taong gulang, upang humingi ng tulong na maipakonsulta ang lumalaking nunal sa kanyang pisngi. Sa ngayon, ma'am, wala po akong trabaho dahil nahiya rin po ako mayroon sa tao dahil sa nunal mo? Yes, ma'am. Kasi hindi siya karaniwang nunal lang. Masakit pa? Yes, ma'am. Sinamahan si Elvin ng Serbisyong Kasangbahay Medical Team sa Luminis Holistic Skin Innovations Clinic upang masuri ni Dr. Casey Reyes, isang dermatologist at segment host ng programang Doctors on TV. Ayon kay Doc Casey, posibleng ito ay dahil sa hemangioma o abnormal na pamumuo ng mga blood vessel. Karaniwan itong matatagpuan sa balat at maging sa internal organs tulad ng atay o liver. Kasi makikita niyo po, nababawasan po yung color upon palpation. Pero pag dito po, we really need to do biopsy. Check po natin dito is the symmetry. This one, it's symmetrical. Wala pong asymmetry. So usually pag may asymmetry, i-rule out natin ang cancer, skin cancer. And then makikita niyo po yung border, regular naman yung border niya. Tas yung color, hindi variegated. Ibig sabihin, hindi iba't iba yung color niya, uniform. Matapos ang assessment ay agad namang isinailalim sa minor surgery o shave biopsy procedure ang pasyente. Lubos naman na nagpapasalamat si Elvin sa mabilis na pagtulong sa kanya ng Serbisyong Kasangbahay. Salamat po sa Diyos na siya po ang bumabay sa akin para matanggal po yung problema ko at sa mga staff po. Kay Kuya Daniel Rason sa programa niya na Serbisyong Kasangbahay sa UNTV. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Samantala, balitang sports tayo kasama si Rina Villamor. Rina, ikaw ba? Meron ka bang kwak, kwak, kwak? Ha? Wala, Kuya. Tatlong bibig nakita. Wala, may tatlong bibig nakita. Meron ba? Iba yung akin, Kuya. Kinukurot-kurot ko yung aking mga kamay. Pag kinakabahan. Kala ko may nakita ka rin bibig. Wala, nagsusungka ako dito, Kuya. Ayan. Ano yan? Sausaw suka. Sausaw suka. Mahuli taya. Kuya, ikaw ba naglalaro ka ng golf? Occasionally dahil hindi ko nagustuhan yan. Dahil una, matakaw sa oras. Pangalawa, parang ang bagal ng ano. Walang action parang ang bagal ng mundo. Oo. Tapos sayang yung bola. Oo. Dahil kung saan pumupunta. Hindi kasi tinry ko maglaro niyan. Oo. Dahil nga alam mo na minsan may mga business transactions. Yes. Na you just have to talk to these people doon sa sa green, doon sa dyan sa golf course. Kasi parang pag may kino-close kang transaction, sige, doon kayo, nag-uusap kayo doon. Kaya lang talagang parang sabi ko, di kaya ako nagmumukhang tanga dito. Kaya, bakit naman? Hampasin mo bola, habulin mo. Pasin mo, habulin mo. Hampasin mo, habulin mo. Okay, ikaw din tagahabol. Hindi, masakit. Hindi, actually siya. Especially pag yung mga may edad na kagaya namin. Kasi may lakad no? May lakad. Talagang yun yung karamihan na kaya nga si Jerry Panghulan, yan ang laro talaga. Sasabihin ko pa naman, Kuya, bakit ba mahilig ang mga matatanda sa golf? Hindi, si Jerry Sir Jerry. Hindi, kasi nga, hindi masyadong nakakapagod. Oo. Meron siyang lakad. Tsaka kailangan scientific Hindi dun sa lakas hindi yung malakas kang pumalo o yung malakas kang humataw.
malakas ng ano mo malayo na mararating ng bola mo. Hindi. Kasi tama dapat Tsaka it's actually a game against yourself Kalaban mo sarili mo Kaya yung mga nag-golf talaga, ang huhusay nila Iba yung maganda siyang actually maganda siyang kung wala ka masyadong ginagawa sa buhay. Yes. Yung halimbawa, yung mga retired na, yung kaya talagang Di ba magastos din yan, kuya? Magastos yung mga gamit nila. Kasi nangihiram lang ako kay Jerry Panghulan Tsaka nangihila akong bola sa kanya Magastos talaga yan pagka dahil lalo na pag ako maglalaro kada isang palo nawawala yung bola Hinahanap nila. Nasa pond. Oo, sabi ng mga kadi. Sabi ng mga kadi, sir, nawawala ko yung bola. May dala na naman ako isang bola. Lalaglag ko na lang doon. Ayan. May pandaya pala si kuya. Kaya magastos. Hindi na makita yung isang beses naman, napasigaw ako dyan sa may Intramuros. Pinalo ko yung bola Nung paluin ko yung bola, kalahin mo pumunta sa City Hall. Sobra yun Extreme yun. Hindi, doon papunta kasi doon sa may area na Intramuros Golf Course. Pag ganun talaga, malapit sa City Hall yun yung may relo, diba? Doon pumunta sa may area na may dumadaan pa namang kotse. Naku! Napasigaw ako, naku po! Sabi ko gano'n, mula noon. Sana hindi nabasag yung bintana ng kotse. Hindi, kotse. alam mo ako, malakas akong pumalo Basta tamaan ko lang yung bola. Okay na. Problema, ang problema, hindi ko tinatamaan Hindi ko malaman kung bakit hindi ko tamatamaan yung bola na yun. Minsan naman, sa gigil ko, nabali yung golf club ko. Ay, wow! Ay, tumama sa lupa Pagpalo, tumama yung lupa, tinamaan. Mahal pa man din nun. O kaya pagka ako naglalaro sa golf course, sabi ng mga kadi, ayan na yung magbubukid. Mabigat yung kamay. Lupa. Kasi lahat ng alisan ko na parang inararo yung Kaya nagaganyan sila ulit ng damo. Sabi ko ang laki ng sinisira niyo dito. Pero yan talaga maganda sa mga yung wala masyadong ginagawa, tapos yung hindi masyadong nagbabantay ng oras. Kasi talagang ubos oras lalo na pagka yung kagaya ko, biruin mo halimbawa par 5. Halimbawa par 5 yung yung hole. Yung par 5 na yon, siguro mga sa akin, mga 12 beses kung papaluin yung bola bago pumasok. Kaya nga laro ko doon, basta dumaan lang sa green. Pasok na yan. Okay Take. Consider na yung pasok. Kasi yung weather, di ba, Rins and Kuya, malaking consideration din yan. Sa hangin, direction ng hangin. Consideration. Naglaro nga kami ng Splendido sa Tagaytay. Nung unang panahon tinatry ko naglaro kami. Sa Splendido? Oo, naglaro kami doon sa may Splendido. Wala ako nakitang bola, lahat nahulog sa bangin. Magastos nga. Paluin ko, sabi ko, nasa napupunta? Puro sa bangin pumupunta. Ano ba naman kakong golf course to? Puro bangin. Butas rin naman yun. Bangin nga lang. Butas din naman yun. Sa sobrang laki ng butas. Talaga nga. Bakit ano ba ang balita tungkol sa golf? Hindi kasi kuya, ito nga dalawang world number 1 tsaka world number 5 ay darating nga dito sa Pilipinas. World number 1 golfer Jason Day at Rory McIlroy bibisita sa Pilipinas para sa isang exhibition duel. Ang showdown sa pagitan ng Phil Aussie at Irishman ay nakatakda sa November 29 sa Pradera Verde Golf and Country Club sa Lubao, Pampanga. Bukod sa exhibition match sa bansa, magkakaroon din ng golf clinic ang mga ito sa mga napiling junior golfers. Kasabay din ito ng kanilang pagdating ang isasagawang Asian Tour ng Manila Masters. Isang video tribute naman ang nakahanda para kay Arnold Palmer na sa darating na Ryder Cup sa pagitan ng US at European golfers. Si Palmer ay pumanaw noong linggo sa edad na 87. Ang tinaguriang The King sa golf ay bibigyan ng parangal ni US Team Captain Davis Love III at European Captain Darren Clarke. Ng House of Representatives Solons na makuha ang solong liderato ng Group B sa pagpapatuloy ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Ball screen na nanatili para kay Adriano. Pull-up jumper. Stu open. Many years after he has retired from the Pro League, Edgar Billones
Matagumpay na nakuha ng HOR Solons ang ikalawang sunod na panalo kontra GSIS Furies noong nakarang linggo sa third game ng triple header ng UNTV Cup Season 5 sa University of Makati Gymnasium. Pinatikim ng HOR ng ikalawang sunod na pagkatalo ang GSIS sa score na 97-83. Nanguna sa HOR sina Ege Bellones na may 31 points, Kiko Adriano na may 29 points at si Erwin Santamaria na may 17 points at 7 rebounds. Hangad ng Solons na higitan ang kanilang record noong mga nakaraang season at makapasok sa finals. Noong Season 4, bigong makapasok sa second round eliminations ang HOR Solons at tinapos lamang ang liga sa ika-11 pwesto na may 1-4 win-loss record. Masaya kami dahil for the first time sa simula nung kami sumali, nakadalawang sunod kami ngayon ng panalo. And hope so na dire-diretso ito. Bagamat hirap sa schedule at isang beses lamang sa isang linggo mag-ensayo ang grupo, pinipilit nilang ibigay ang kanilang buong makakaya sa bawat laban. Kita naman ninyo kung gaano nagsasakripisyo yung mga players, and even kami nagiging mga bench warmer, naroon yung suporta namin moral sa aming mga kasamahan doon sa loob dahil kailangan namin iangat yung moral nila at kita rin naman namin yung pagpapagod nila. Aggressive lang yung mga players namin. No, even yung mga congressman na naglaro, talagang aggressive din sila. Talagang gusto rin nila talagang manalo. Same time, pero maganda yung dinipensa namin and offense namin. Yun, nakikita namin advantage at nag-click yung mga players namin. Sa ngayon, nangunguna sa Group B ang HOR at BOC Transformers na may malinis na record na 2 panalo. Samantalang ang GSIS naman ay nalaglag sa ilalim na pwesto kasama ng DOJ na may 2 talo at wala pang naipapanalo. Target ang HOR Solons na masungkit ang solong liderato sa Group B sa nalalapit nilang sagupaan ng powerhouse BOC Transformers sa October 9 sa Pasig City Sports Center. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Dahil nga sa panalo ng HOR Solons kontra sa GSIS Furies, napanatili nila na mataas sila sa Group B ng team standings kasama ang BOC Transformers. Samantalang sa Group A naman natin, nangunguna pa rin dyan ang AFP, Malacanang at BFP na kapwa may 1-0 win-loss record. Sinusundan sila ng Ombudsman na may 1-1 win-loss record, MMDA at Senate na may 0-1 win-loss record. At today, mamayang 3 o'clock p.m. magkita-kita po tayo sa Pasig City Sports Center kung saan magkakaroon pa rin po tayo dyan ng triple header. Ang unang game po natin dyan ay DOJ kontra Judiciary. Second game ang PNP kontra NHA. At third game naman natin ang MMDA kontra AFP. Sa mga hindi makakapanood ng live today sa Pasig City Sports Center, mapapanood nyo po ang ating laban today sa this coming Sunday, October 2 at 2 o'clock p.m. Dito po yan sa UNTV. Kuya at Monica? Maraming salamat, Rina. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. Yan po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Miyerkules, September 28, 2016. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.